Street vendors, isang uri ng hanap buhay na humahayag ng kasiglahan sa buhay kalsada. Araw-araw sa gilid-gilid, iba-iba ang bawat pwesto ng paninda at serbisyo para sa mamimili. Ngunit ang hindi nakikita ng ilan ay hindi lamang pagtitinda ang dinadanas na hamon nila sa pang-araw-araw. Sa Divisoria, muli sila nagsagawa ng clearing operations. Mga street vendor na nahuling nagbebenta, pinagkukumpiska na rin ang kanilang mga paninda. Pinahatakan ng MMDA yung mga paninda. Let's be honest, 95% sa kanila, hindi mahirap. Maliwalas nga, kaso lang buto ng mga tiyan namin. Hindi kami basura! Tao rin kami! Iba na ngayon ng bagong Divisoria. Vendor ka pa rin pero may dignidad sa pagtitinda sa kalye. Legal, walang para kay Eddie at kay Patty. Arnel Santos, M. Santos, 55 years old. Mga alas 2, alas 3 ako dumadating, madaling araw. Yung asawa ko, 4 anak ko, isa na lang nag-aaral. Nakilala namin si Kuya Arnel sa gilid ng Quiapo Church. Pagdila po, Tuwing Biyernes hanggang Linggo lang siya nagtitinda rito. Nangangalakal naman siya tuwing Lunes hanggang Huwebes. pag di kasi ako nagtitinda, nangangalakal ako. Anong gagawin mo dun sa basura? Hindi kukunin ko lang yung mapapakinabangan ko. Magkano yung pinakamalaki na nabenta dati? Kahit hindi bumigil. Yamba. Petri, sa Bansanto, sa Caloocan. Kung saan meron, di ba? Parehas, tiyambahan eh. Minsan malakas. Minsan mahina. Mukha ngayon, mababa yung malakal. Yung karton, 2 piso na lang isang kilo. Ano mga binibenta pala dito? Ito, bakal, kanso, hindi dito ko binili. Mataas ang presyo. Ito sa iba. Pwede ito, di ba? Oo. Kilo. Magkano naman na ano? 33. 33? Oo, 1 piso lang. Kung iisipin, si Sir Arnel ay may 2 trabaho pa kahit may 2 sakit na para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Chronic liver disease to, hepatitis C infection, hearing disability ako. Okay lang, mahirap na nakakaraos. Mahirap magtrabaho. Magtyaga lang, magtyaga ka lang. Laboratory ko, kulang 12,000. Pero pa yung gamot. Yung gamot ako, 780 isa. Hindi ng tulong sa DSWD, sa kay Ayora. Paano nagbibigay? Eh, pag inipon-ipon mo yun, nakakaraos din. Kaya lang, minsan wala ka po. Kaya mangungutang ka sa 5-6 para makumpleto mo yung gamot, laboratory. Nakaka-apekto, siyempre may sakit ka, nag-aanong buhay ko. Eh, kaya lang, kailangan magtyaga eh. Ano, bibigyan niyo ba akong pambiling gamot? Di ako mag-aanap buhay. Kung bibigyan niyo ako, hindi. Yo, maganda. Kaya lang yung standby ako, ano, kung suportado ng gobyerno ng Pilipinas, magtatrabaho ka. Una yun, no? Ano to para saan to, kuya? Kahilingan, ito sa pamilya, kailangan sabayan. Ngayon, tirek. Etong kulay green, kuya, para saan to? Sa pera, sa trabaho, Etong puti. sa kahilingan, sa kalusugan, sa mga dire. Pagkonsensya. Kinukuha na ako, may nag-deliver sa akin. Utang. Hindi, utang na babayaran naman. Pakiusapan na. Lahat naman nakukuha sa mabuti. Diba? Tapos na kailangan dumiskarte. Hindi ko na mabilang, marami na. Madalas, ewan ko, basta madalas. Oo, nahulitin ako, di kinuha ko sa huli, doon sa TPS, sa City Hall. Meron. Minsan wala, nakikiusap. Binabalik naman. Eh, pag di mo kinuha, hindi babalik. Siyempre, kunin mo. Yung mga guhit na yan, bawal ka lumabas yan. Maayos naman, okay naman. Eh, marami lang pasaway.
Okay naman yung clearing. Sa amin din naman yun, para sa amin din naman yun. Bagamat mahirap ang tinatahak na landas ni Kuya Arnel, kailangan niya pa rin kumayod para magpatuloy araw-araw. My name is Charisse Castaño. Ako ay ang Political Affairs Officer 2 sa office ni Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party. Ako rin ang Public Relations Officer at ang Gabriela Women's Party ang sole women's party in Congress. So we mainly focus on women's rights at syempre yung human rights in general. Actually, kahit sa 1987 Constitution natin, nakasad naman doon yung karapatan ng bawat Pilipino para magkaroon ng sarili nilang livelihood, no, o sarili nilang pagkakakitaan. Ang ating mga street vendors kasi ay nakapaloob siya doon sa informal sector economy. Kasama na dito even yung mga small businesses natin at even yung mga may tindahan, sari-sari store at syempre yung mga street vendors natin. Batay sa Hawker Services, sa ilalim ng Bureau of Permit, mayroong proseso bago isagawa ang clearing operations. Una, ang pagtanggap ng reklamo at endorso. Tinatanggap ang mga reklamo mula sa mamamayan at endorsement mula sa ibang ahensya. Pangalawa ay ang schedule ng paglilinis. Binalaan ang mga nagtitinda sa kanilang obstruksyon. Kung walang sumunod, kinukumpiska ang kanilang kalakal at kagamitan. Huli, ang pagpasa ng ulat. Isinusumite ang ulat matapos ang clearing operations. Ideally kasi yung ating mga clearing operations dapat in partnership siya with the community. At syempre dapat bago magkaroon ng informal displacement, o yung mga clearing operations na tinatawag natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, dapat ay may konsultahan muna na naganap sa mga street vendors. Mayroong 890 vendors na aktibong concessionaire sa Quiapo. Ito lamang ang mga nakarehistrong street vendors sa Maynila. Sa kabilang banda, ang Divisoria naman ay merong approximately 2,025 vendors. Nakilala namin si Melin Aquino na matagal nang nagtitinda sa Divisoria. Kabilang siya sa 2,025 street vendors na rehistrado dito. Ako si Narlene Aquino, 40 years old. Matagal na po kayo dito sa Divisoria? Siguro almost 20 may na. Ano pong year kayo nag-start magbenta? 2004. Nagtinda dito mula ko. Tapos tuwing gabi lumilipat siya sa kanto. Tapos nung hindi niya na kumaya, mama ko naman nagtinda. Hanggang sa umento mama ko ibinigay sa akin. Nagsisimula ako magtinda ng alas 5 ng madaling araw. Nagluluto ako ng kanin, itlog, mga almusal, kape. Pagdating ng alas 12, panangalian. Tapos yung bandang hapon, mga soft drinks, kape na. Tapos nagsasara ako alas 10. Ay, yung mga torotot niyo po, bakit torotot yung tinitinda niyo? Kasi itong patok ngayon, itong mabili. Tapos nag-iiba-iba kayo? Oo, nag-iiba. Pagdating ng January, face mask. Kung minsan, ang siya. Pagdating ng November, naman, mga pumpkin. Minsan kung ano yung mga usong laruan. Hindi exempted si Ms. Nerlene sa clearing operation na ipinapatupad ng Maynila. Inaabot kami ng bagyo, huli. Minsan may mga nagpapa-clearing, ilang araw, ganyan. Dati ang tindahan namin hanggang lagpas dito. Ngayon, nung nagpa-clearing operation, pinano ng MOA, mga permit, bawal nang lumagpas. Kasi pag lumagpas ka, huli yung panahon. Dati, yung bago po si Isko, may clearing operation na nagagawa. Araw-araw, pero palilinis lang, pero pababalik yung permit. Dadaan lang sila, pagdaan nila, tsaka na sabihin, sige maglatag na kayo. Ano po masasabi niyo yung about po kay Isko na New Manila daw po, na malinis na yung Manila? Naniniwala po ba kayo? Maganda naman pamamalakad ng school. Naging maayos yung vendors. Kaya lang meron talaga ibang vendors na tinanggal nila. Sa kabila ng dilim ng gabi, patuloy ang gawi sa Divisoria.
marami pa rin ang gising at nagpapatuloy magtrabaho at sa kanilang tindahan, dito na rin sila naglalagit na tutulog. Paano po pag bagyo? Saan po kayo natutulog? Diyan din sa gilid-gilid. Nagtatrapan lang kami. Pag umuulan naman, doon ko sila tutulog. Saan po yan? Diyan sa may kaon na yan. Diyan dito. Tulad niya. Diyan kami natutulog. Kasi sarado ito pag gabi. Anong oras kayo natutulog? Alas 10. Alas 10 na natulog na. Alas 10. Minsan alas 2. Pero pagdating ng mga December 15, hanggang madaling araw. Minsan puyat pa kayo nun. Oo, buyat pa. Sa litod kami natutulog. Minsan Madami- ako natutulog. Madami Sila pa pong magbabad. bumibili. Madami pa bumibili. Pag gabi. Hanggang Pag alas... seasons lang. Pero pag mga ordinaryong buwan, ilan na lang ang tao dito. Impormasyon sa data ukol sa mga alituntunin at regulasyon sa pagtitinda sa kalsada. Bayarang dapat tuparin ng mga nagtitinda. Una, ang regulatory fees na binabayaran taon-taon. Nagkakahalaga ito ng 1,075 pesos. Ikalawa, ang monthly dues. 620 pesos ang binabayaran nila sa mga buwan na may ika-31 araw at 600 pesos naman sa mga buwan na may ika-30 araw. Ikatlo, ang cash ticket na nagkakahalaga naman na 20 pesos. Ang mga street vendors kasi, hindi naman sila malalaking kapitalista na kumikita ng maramihan sa isang araw. Madalas pa nga, wala silang kita at wala silang maipakain sa kanilang mga pamilya. Kaya malaking problema talaga yung mga clearing operations na basta-basta na lang nagtatanggal ng kanilang mga kabuhayan. At syempre, malaking usapin yung pagsira pa dun sa kanilang mga produkto. Una, kung antas kasi ng local government units, no, kailangan talaga magkaroon ng mga maayos na konsultasyon with street vendors, no. Sa level naman ng national government, kailangan i-hear ng Kongreso at ng Senado yung mga resolusyon na final ng iba't ibang mga mambabatas para magkaroon din ng platform itong mga street vendors para marehistro din yung kanilang mga hinaing at makasama sila doon sa paggawa ng mga batas na para sa kanilang kagalingan. Yung mga linya at yung mga maliliit na espasyo na ibinibigay nila sa street vendors ay hindi naman nakasasapat. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung Maynila, no, na napakaliit lang talaga ng espasyo na ibinibigay para sa mga mahihirap. Kaya hindi talaga pwedeng gawing excuse, no, yung pagkakaroon ng linya, dahil yung pagkakaroon ng linya ay parang sinasabi mo na sapat na yung binibigay mo sa ating mga street vendors. Pero hindi yun eh, kasi nandun pa rin yung fear, yung takot ng mga street vendors na onting lampas lang doon sa linyang yun ay tatanggalan na sila ng kabuhayan. Ayon din sa Hawker Services, ang ginagawa nila sa mga nakukuha na kalakal mula sa mga street vendors ay binibigay sa Manila Department of Social Welfare. Ang mga ilegal na estruktura at kagamitan na matatagpuan sa sidewalk ay tinuturing na karaniwang basura at dapat itapon ayon sa Metro Manila Council Resolution No. 2-28. Paano maaaring mapanagot ang pamahalaan kung hindi na po napoprotektahan ang karapatan ng mga street vendors? Technically, ang argument ng government natin ay illegal ito, no? Wala silang permit. Ngayon doon sa pagpapanagot, no, sadly wala pa tayong mga batas na po proteksyon talaga, particular dito sa mga informal sector workers. Napaka-importante, no, nung pagkakaroon ng information dissemination at educational discussion sa ating mga street vendors hinggil sa kanilang mga karapatan, kasi yun yung magsisilbing tuntungan nila, no, kapag nagkaroon na sila ng kaalaman sa kung ano yung karapatan nila, mas magiging mataas yung kanilang kumpiyansa para ipaglaban ito, no? Ano pa nga ba talaga ang dapat nating gawin upang sama-sama tayong umahon sa hirap ng buhay at umabot sa ating mga pangarap? Mahirap. Kasi minsan, diba, pag dinanas namin dito bagyo, lugi kami.
Minsan, pagka may clearing operation, hindi ka talaga mag-check ng buong umaga. Hapon ka na mag-checking. Pagtapusin ko yan ako sa pag-aaral. Siyempre. Saka sana, gumaling ako. Ano ba yung pinagdadasal mo sa may kapal? Oo, yun na. Kahit nga mga taong grasa, may pangarap din yun eh. Oo. Pagkakwentuhan mo, matino yun. Pakapihin mo lang yung sigarilyo eh. Dapat gawin ng gobyerno ay magkaroon talaga ng mga pambansang industrialisasyon para makapag-generate ng mas marami pang trabaho. No? At syempre, i-develop yung mga public markets para magkaroon ng sapat na espasyo para sa kanila. At syempre, panghuli, ay magbigay talaga sila ng maayos na livelihood programs para sa mga street vendors at para sa mga mahihirap. Sa Maynila, nagkaroon nga ng clearing operations pero hindi naman ito nalutas yung itsura ng Divisoria at ng Quiapo kasi kung titignan natin, siksikan pa rin naman. Mas lalo pa silang nagsiksikan kasi lumiit yung espasyo na binibigay para sa kanila. Kaya ang dapat talagang gawin ng lokal na pamahalaan, ayusin yung disenyo ng pagbibigay ng livelihood at ng espasyo para sa mga vendors para magkaroon talaga sila ng maayos na kabuhay.